Eto, bossing! On the part of the President of the Republic. Sino ba naman ang nag-edit nito doon sa Team MR? Bakit naman ganito yung pagkaka-edit ninyo doon sa sa video na ito? Ito po kasi yung lawyer ni Kibuloy, mga kababayan. Sabi ko, binlock and white nyo naman masyado. Tapos nakabarong yung tao, tapos parang nasa square lang. Parang hihiga na. Hihiga na lang, pipikit na lang sasama na kay Pastor. Anyway, mga kababayan, pakinggan po natin ito, no? Dahil alam naman po natin na hanggang ngayon po si Kibuloy ay nagtatago pa din po at hindi natin malaman kung nasaan. Pero si Pangulong Duterte, 'di ba, sabi nga doon sa interview niya, nandiyan lang yan sa ano bang pangalan ng Davao na 'yon? Tacorong ba 'yon? Kung hindi ako nagkakamali, kung ano pangalan nun, nakalimutan ko yun yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Suyurin nga lang daw po. Ano daw po ba para mapalabas si Pastor Kibuloy? Kibuloy, tagal-tagal mo na, nag-birthday ka na, nasan ka? Nagtatago ka pa din sa lungga mo. In 3, 2, 1. What ideal situation are the legal counsel waiting for the pastor to finally appear? Well, if the cases will be dismissed against him and if if yung mga kaso daw po maging ma-dismiss, saka lang daw po lulutang itong magaling na pastor. Itong si Kibuloy, mga kababayan. Ibang klase dito mga tao na to. Lulutang si Pastor Kibuloy kapag ka-dismiss yung kaso. Yun lang pala. Yun lang pala kailangan para mapalutang si Kibuloy, mga kababayan. Ibang klase itong team ni Kibuloy talaga. Ulitin ko Ano daw po para mapalutang si Kibuloy? Well, if the cases will be dismissed against him and if there is already a promise in writing on the part of the President of the Republic of the Philippines that... Grabe, Ibang klase itong tao na to. Kung sino yung ito lang po ang nakita ko, mga kababayan, na kailangan sumulat o utusan, sumunod sa utos niya ang presidente na nagpopromiso o tama ba? Na nagpapromise. Promiso ba Tagalog nun? Na nagpapromise sa kanila na kung baka nga daw po, mga kababayan, ipapromise ng ating presidente na hindi niya hahayaan na makialam ang Estados Unidos doon sa kaso ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Grabe, ibang klase, no? Kailangan, Pangulo, sumulat ka ng iyong promise na dapat hindi makikialam o hindi mo ko ibibigay sa Amerika. Ayan, mukhang napaka-imposible po nun, mga kababayan. Imposible po yun. Bakit, mga boss chief amo, sir? Siyempre, meron pong kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos, mga bossing, about dyan sa mga extradition na yan, mga kababayan. Kumbaga, hindi lang papayagan ang extradition na yan kung merong hatol na kay Kibuloy. Kung ito ba ay guilty o hindi guilty o kung naka-oblo na sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon po, syempre, tumatakbo yung kaso, ay nako, pwede at talagang may karapatan, no? Ang Estados Unidos na mahabol si Kibuloy, mga kababayan. Tuloy, boss. Talagang iba yung pagkakatingin ko dito. Black and white na. Nakabarong pa. Ay, Diyos ko, pipikit na lang si sir. Sorry, sir. Nakita ko lang dito. Ewan ko kung sino nag-edit dito sa editor ko. Tuloy. DOJ Secretary and the PNP Chief that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America, that the Washington will not interfere in judicial proceedings in the Philippines. These are all... Bakit ganon, mga kababayan? No? Naglalaban-laban yung kanilang mga sinasabi. Diba? Naglalaban-laban yung kanilang mga sinasabi. Sila Kibuloy, 10 ng kanyang mga vloggers, mga kababayan, ang sinasabi nila, pinapakalat nila, si Kibuloy na nga lang ang naghihintay. Do? Si Kibuloy na lang ang naghihintay sa Estados Unidos para umandar na yung kaso niya, mga kababayan. Yun yung sinasabi po nila, no? Pero sa mga balita po na nakikita natin, sila po yung nagpo-postpone doon sa kaso ni Kibuloy sa Estados Unidos na kumbaga wag magtuloy-tuloy agad. Wait lang, dandahan lang. Masyadong madaming kaso, pinag-aaralan naming lahat. Yan. Sila yung nagpo-postpone, mga kababayan. Let's check Carmen. Ang galit na to si
napapamura, leche kakarmahin ka sana. Naku, pag kinakarma po ako, nagkakaroon ako ng madaming pera, kumakati yung ano ko, kumakati yung palad ko. Paano yan, madam? Uy, kalma ka lang dyan. Galit na galit ka. Lalo siguro magagalit ito sa atin, mga kababayan, pag si Kibuloy nakita niya ng nasa nakahawak sa malamig na bakal. Ano po? Magagalit ka doon, ma'am? Magagalit ka sa amin lalo. Dapat uminom ka dyan ng pampakalma mo. Oh. Ito yung ano namin, yung mga katutubo dati. Joke lang to Yung mga katutubo ang ginagawa, para kumalma, no? Tubig. Maraming tubig, di ba? Isang basong tubig. Mga ganito. Yan, ganyan. Tapos, ang ginagawa, lagyan mo ng betchin. Yung isang sachet ng betchin. Dahan-dahanin mong inumin. Siguro mga 30 minutes. Yung kalmado ka nun, malamang. Pati dila mo, matigas. Kagalit ka sa amin dyan. Nag-ano lang kami dito Nagbablog lang kami dito. Nagkukwentuhan lang kami dito. Di ba, Ma'am GB? Sama naman ng hiling mo, Marites, lumugar ka. Siguro nga po, taga Palmolive yan, no? Si Marites. Nagagalit sa atin. Marites, sundin mo. Joke lang ha. Baka sundin niya, mamaya manigas yung dila niyan, mga kababayan. So, nagsasalpukan yung mga sinasabi nito, mga bossing, no? Yung kampo ni Kibuloy, kasama ng mga vlogger niya, mga kababayan, ang pinapakalat nila, antay kami ng antay sa Estados Unidos para itong hindi ako makamove on kay Marites, nagalit. Leche! Leche! Karma ka sana. Yung kampo ni Kibuloy, ganun niya po, mga kababayan, yung kanilang sinasabi. Pero ang katotohanan niya po, mga kababayan, sila yung postpone. So eto namang lawyer ni Kibuloy, no? Ang request, syempre galing din po to sa kampo ni Kibuloy. Ang request naman, mga kababayan, is kailangan sumulat ang Pangulo, kailangan sumulat ang Department of Justice, no? Kay Kibuloy, mangako sila na hindi ipapadala, di ba? Na hindi ipapadala sa Estados Unidos si Kibuloy. Ayan, sa kaharap. Pero ako, mga boss, Chief Amo, sir, bluff tong mga to Malakas lang po mga mambluff ito, mga kababayan. No? Tingnan mo. Sinasabi nila, pinipilit nila, kasuhan nyo ako. Dalhin nyo yan sa korte. Doon natin pag-usapan. Ngayon po, nung sinunod yung gusto nila, mga bossing, ayun po, dinala sa korte. Lumabas ba si Kibuloy? Hindi po, lalong nagtago at umiyak pa doon sa kanyang Oy, Marites, ano masasabi mo doon? Umiiyak si Kibuloy doon sa niya. sa yan? Yung voice recording niya na pinalabas. Umiiyak yung si bossing mo Kala ko atapang atao No? So yun nga po, mga kababayan. Nasaan na ba ako? Si Marites kasi, ang gulo. Binubwisit nyo kasi si Marites. Nawala tuloy. Si Zane naman, dugyot mo. Sino ba dugyot? Si Marites ba o ako? Grabe naman yung suot ng dugyot. Parang pinabili lang na suka yung dugyot. Kung dugyot ako, madam, ano pa itsura ng mga ng mga vlogger doon sa kabila? Paano yan? Tingnan nyo naman kahit paano. 40 na yan, ha? Wala kayong nakikitang guhit-guhit dyan. Paano na yung mga vlogger nyo doon sa kabila? Ano matatawag nun yun? Imbornal? Mga Imbornal na yung mga yon. Ngangit na. Ang iitim pa. Di ba? Diyos ko po, natatawa ako dito. Kaya po gusto ko yung merong nadyan yung mga bashers.